scientist. 2 million yata scientist yun. Okay, so start tayo. Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong klase, no? Biblical Eschatology. Chapter 4 po tayo ng atin pong manual na pinag-usapan about the Antichrist. Ito po ba yung Antikristo? Yan ba ay isang persona? O yan ba ay kalipunan? Di ba? Sige po, bago po tayo pumalaot, manalangin muna tayo. Pastor Stephen, open us in prayer. Hallelujah. Lord to God, Lord Jesus, hallelujah. Minsan po, Lord, sa ginagalawan, sa ating gawain sa aming puso. Patuloy po namin, nagkakatiwala sa iyo ang karunungan na aming makukuha at matatanggap sa pag-aaral po namin, Lord, ng mga salita. Lagay sa mo, Lord, ang David, ang paisipan ng aming tagapanguna, kaya tagapagturo. Kaya din, Lord, sa aming pong lahat ng nakikinig at mga estudyante, tulungan mo kami, Lord, na maunawaan po namin ang salita o talata sa aming pag-usapan sa gabi. Lahat, Lord, ang kaganapan sa aming pong gagawin sa gabi ito ay patuloy po namin kay kakatiwala, pinasa na, Lord, sa iyo, at tulungan mo yan sa pangalan ng Lord, ng Santa Jesus. Pag sinabing Antichrist, Spirit. ano ibig sabihin? Laban. Laban kay Kristo. Against kay Christ. Parang gano'n, ano? Antichrist. Hindi kaya yung mga Israelita ay against kay Christ? Right, Puring ng panahon. ang pagka-against ang pag-usapan. Pag hindi ka naniwala kay Kristo, against, di ba? Laban ka kay Kristo. Ang problema lang, nakakaano lang ba? Yung pagiging anti-Kristo, meron na patawaran. The next generation, di ba? No, may context yun, ano? Yung tinatawag na, ano? Blasphemy. Okay, basa muna para natin. 1 John 2:18 at saka 22. 1 John 2:18. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon niya marami na nililitaw ng mga kaaway ni Kristo. Kaya alam natin malapit na ang wakas. 22. Yes. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo, hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Diba? So silang anti-Kristo. Merong pahiwatig, ano? Sinasabi kung sino, kung ano ang mga katangian ng tinatawag na Antichrist. Kasi nga, didikit nila kay Pope, di ba? Pero putol po yung mga ano namin. Yung manual ninyo? Yung pagkakaprint yan. So, isa pa pong talata, 1 John 4:3. 1 John 4:3. Hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. Ayan, sabi, no? Sabi dyan, and every spirit that does not confess, not confess Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist. Tapos sabi ng huling phrase, of which you have heard that it is coming. O, narinig ninyo na parating. Tapos yung huling salita, and now, it is already in the world. Hindi parating. Hindi na, di ba? Kinaklaro na ni John. And now, it is already in the world. During that time, di ba? Kausap niya itong mga ano na to, mga mananampalataya. Mga 5480, 5080. Yan kasi, yan na kayo naman natuto tayo mag-interpret, akala na, di ba?
Kasi pag hindi ka marunong mag-interpret, iniisip mo, end time na naman agad. No? Eh, yun pala, merong recipient merong sinulatan. At yun ang sabi sa mga sinulatan. And now, the Antichrist is already in the world. Their world, their generation. Yun ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. O, dagdag pa, 2 John, verse 7. Pangalawang 1. Isa lang naman ang ng 1 di ba? Ng 2 John Verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanglibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na sa Jesucristo na naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Diba? Sabi rin, for many deceivers have gone out into the world. O mga deceiver daw ito, nagkalat daw, Sa panahon nila, nagkalat na to, Kalat na. Marami sila. Sino raw ito mga to? Ito raw po yung sabi, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Yung hindi raw kumikilala na si Kristo ay dumarating na nasa laman. Di ba? Na naging tao. O naging tao. O, ibig sabihin, Diyos na naging tao. Dapat ikilalanin yun, Sabi yun, this is the deceiver and the Antichrist. Nagkatawan tao. So, kaya, yun po ay mga, Sa manual natin, pakibasa nga, Brother Edmer, meron ka? Chapter 4. Ayan, yung unang paragraph. The first paragraph. The Antichrist is only mentioned in the New Testament in the epistles of John. We here quote all of these texts as we find them in the ESV. English Standard Version. Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. Who is the liar? But he who denies that Jesus is the Christ. This is the Antichrist, he who denies the Father and the Son. Patuloy ba? Sige po. And every spirit that does not confess that Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. For many deceivers have gone out into the world. Those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh, such one is the deceiver and the Antichrist. So, ano raw po yung mga palatandaan ng Antichrist? Sa 1 John 2:18, ano raw po? Pinapaliwanag ni John, di ba? Sino raw to? Ano raw ang mga katangian? 2:18. Mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo ngayon. Marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. So, anong ibig sabihin niyan? Ano yung tinutukoy ng talata? Ito raw ang huli ng panahon. Kailan yun? Kailan yung last hour? Ngayon. Ngayon? Ngayong panahon natin? Panahon nila. Kailan ba ito? Mula po sa panahon nila. Darating ang Antikristo, ngayon marami nang lumilitaw na mga. Mula pa noon, mas marami na mga anak, sabi rin, it is the last hour. Kaya kailangan ma-identify mo. Kailangan yung last hour na tinutukoy ito. Yung panahon nila. Diba? Panahon nila. Yung panahon na sinulat ito ni John sa mga, of course, sa mga Kristiyano, ng kapalat ng John na ito, Sa Kailan uli? Yung huling
kailan yung last hour? Which you heard was Ito na ang coming. huling panahon eh, sabi. Kailan yun, yung huling araw, huling panahon? Sabi po, Our time? Is it our time? This is the spirit of the Antichrist which you heard Is it in connection to now millennial? in the world already. Oh. Nung panahon na nandun na. noon pa Ganap man na. itong hanggang ngayon. Kasi yung ano lang, yung matao nila naniwala kay Kristo. So, kita nyo, merong audience eh. Hindi tayo ang audience dyan, ha? Take note, ha? Hindi tayo ang audience dyan. Nagpasalang tayo siya. Nagpasalang tayo rito. Hindi tayo kausap dyan. May kausap dyan. Nakikibasa lang yung May sinulatan yan. Diba? Panahon nila. Hindi atin yan. Tama ba? Hindi atin yan, yung context, may kausap eh. Nakikibasa lang tayo. Andyan eh, kung sino yung sinulatan. So, may drive to. Sige. Yan ang namamali sa mga nag-i-interpret eh, no? Inaangkin na kaagad nila na sa kanila eh. So, ayan po pala, sabi dyan, napakalinaw. 2:18, mga anak, ito na yung huling oras, the last hour. And just as you heard, no? Tulad ng naririnig ninyo na darating ang Antikristo, no? At katunayan, sabi niya, marami ng Antikristo or Antichrist. Appearance na, may nag-appeared na no? During that time, no? From this, we know that it is the last hour. Dahil nga, laganap na yung mga Antichrist, at dahil diyan, naniniwala ako na ito na yung last hour. Tama ba? Kung basyahan din natin ngayon na laganap na rin ang mga artist. Nasa last Parang may hour. kahawig, ano? Kahawig. Hawig. Hawig na hawig, no? Madaling hatakin. Hindi natin pwedeng paso yun kasi nakikibasa lang tayo eh. Okay, pero ang katotohanan, their time, that generation, no? May recipient. Saka dito nga, hindi na niniwala na si Kristo ay galing sa Diyos. Tapos sa 22, sabi ng 22, sino sinungaling? No? Who is the liar? But the one who denies that Jesus is the Christ. Yun daw sinungaling. Yun ang, diba? This is the Antichrist. Pag dinideny mo na si Kristo hindi siya yung Messiah o yung Christ, ikaw ay included as Antichrist. Diba? Tapos nilinaw niya, the one who denies the Father and the Son. You cannot see the Father unless you see the Son. You are included as Antichrist. Pagka dinideny mo yung Father at saka yung Son, ay kung kinikilala mo lang si Father, tapos dinideny mo yung Son, Antichrist ka pa rin. Pag dinideny mo naman, pagka kinilala mo naman si Christ, dinideny mo naman ang Father, Antichrist ka pa rin. Kailangan dalawa. Tama ba? Pangalan din ang amay. Kahit kalimutan mo na yung Espiritu, okay lang, basta mo kalimutan yung magtatay. Dito, subject, dalawa lang. Sabi ko, ano yung subject, no? If you are denying the Father and the Son, you are included as an Antichrist, di ba? Pag yun nila yung Holy Spirit, anti-Holy Spirit. Iba naman subject kay Holy Spirit, di ba? Ibang subject. Ibang konteksto yung kay Holy Spirit eh. Blasphemy naman kay Holy Spirit eh. Oo, di ba? Alos pa rin tayo. Yan ang, Di ba lang yung term, ano? Pero dahil ang usapan ngayon, Antichrist. Antichrist mo na so, yung blasphemy. Bishop, I get it pala ni Hindi, Chris. marunong na tayo. Yan nga, pag ang grupo nyo, grupo, pag hindi ka naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, di ba? Kailangan maniwala na dalawang aspeto, God the Father and God the Ang laki Son. ng chances na salvation. Basta yung dalawa. Paano? Yun nga, halimbawa, pinag-isa mo si God the Father, siya na rin si God the Son. Wala namang problema.
problema. Yan, may ganun, di ba? Yan na naman, di ba? May talata naman doon. Oo. Narinig ko rin. Magkaiba ba? Bakit? Same lang ba? Isa lang ba yan? Si Christ? Tsaka si God the Father? May Oh. Layunin nila. God the Father is distinct from God the Son. And God the Son is distinct from God the Father. So yun, may Mas ano na naman dakila yun. Meron naman na naman kaysa kailangang klaruhin tayo doon, ano? Mas nakila. Ang matisgat lang Dakila ang ang ama ama. kaysa ano. Ano daw ba talaga Pero yung pangalan ng ama, binigay niya sa ano? Sa ano? Ano ang pangalan ng ama? Ayun Lahat ba? ng- Di ba? Ang kapangyarihan ng ama, yung anak niya. Saka ang karunungan ng ama, yung anak niya. Yung anak niya. Yung anak niya. Kapangyarihan niya. Kaya sabi niya, if you see me, you Sa see me. pamamagitan ng anak niya, ginawa niya ang langit at lupa. Kasi ang kapangyarihan niya, anak niya. Kasi yung muna nila eh. At balikan natin, 2 John 7, verse 7. For many deceivers have gone out. O, marami raw pong mga deceiver, ano? Into the world. Sabi nga, no? Lumabas. Sino yon? Those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the antichrist. Diba? Yun daw hindi naniniwala na siya ay nagkatawang tao sa Tagalog. Sabihin Ano? ng Antikristo pala is Espiritu. Oh, spirit yun. Parang ano yung belief, ano? Yung paniniwala. Isa ng espiritu. Oo. Yan, spirit din na nagtuturo ng Opo. pagiging antikristo. Oo. Pagka meron kang wrong teaching about Christ, Masamang espiritu, demonyo. nagiging included ka as antichrist. Kaya kailangan itama natin ang pagkakilala natin kay Christ. Sa Biblia na Oo. ang ating pakikipaglaban hindi sa kapwa natin, hindi sa lamang, kundi sa espiritu. Yung masamang espiritu. Patayin mo nga si Hitler eh. Yung espiritu, lilipat na yun. Yung espiritu, lilipat. Kasi, Ayan ha, sinasabi yung niya. espiritu, habis yun. Marami na raw deceiver sa panahon pa lang nila. Di ba? Hello. Kalat na yung mga deceiver during their time. Lalo sa panahon natin, mas maraming tao ngayon eh. Mas maraming tao ngayon eh. Mas maraming. Ayan nga. Yeah. Okay, next paragraph. Nararamdaman nyo rin Basa. na ano nyo. Totoo yun. The most common, Sige. Tuloy. the most common interpretation of this text is that which envisions a future Superman of evil. The writer was also, at one time, an adherent of this popular idea. One simple reason, this was what the writer had so often heard from other people, but he was never really satisfied with it. And here again, it turned out that a closer study of these texts revealed some startling things when we were careful to compare the scripture with the scripture. Okay, so ano lang yung sinasabi dyan? Ano yung most common interpretation? Common interpretation, tao to isang tao na Superman. Superman ng Oo, di ba? Superman of evil. Yun ang ano eh, parang bantog na tao, ibig sabihin. Kaya nga, kinulik talaga kay Pope, Oh, that's katalaga. lalo na kay Pope John Paul II, ano? Pero parang ito wala pa naman papa. Yung naano yun. Oo. Naano Eh, yun. kailan lumigaw Medyo itong iba lang iba? kay Francis. Siguro. Oo. Maraming binulgar si Francis eh. Pero sa kanila Binulgar nga siguro, sa ano, King of Rome, sa YouTube. binulgar. Kay Hitler, kinulik kay Hitler. Kinuwenta yung mga ng anin Layo ka, pa di naman ba? ano yun ito eh. Malaga, tinupad niya. 19th century na eh. Tinupad Tingin niya. nyo, area sila ng area ng Roma to. Roman sa imperialismo nun eh. Kung tinutupad ni Pope Francis yung mga ano na yun, on Kasi the spot, 70, kung pumunta siya dito sa Pilipinas, mamamatay siya. 70, hindi pa nga nangangarap ng 70 dito, no? 56 sunod. Ano nang banal So, na propeta yun? lumilitaw sa ating pinag-uusapan, ayon dito sa 1 John 2:18, 22, 1 John 4:3, 2 John 7, di ba? Parang nakita natin na hindi persona. No? Hindi siya ano, Ano yan? bantog na tao. Bagkus Dumal na spirit. yung ano, yung doktrina. doktrina eh, di ba? In connection to our Lord Jesus Christ eh. No? Sabi kanina, ang hindi sumusampalataya kumikilala sa Ama at sa Anak
Antikristo. Isa lang kilalanin mo, Antikristo. Di ba? Pag hindi ka naniwala na siya nagkatawan tao, Antikristo. Yan yung sinasabi ng mga salita ng Panginoon. Matindi talaga si John to eh. Pero yung popular na interpretation, para bagang meron daw darating na Superman, future Superman of evil. Di ba? So, the writer was also, at one time, kahit yung writer daw nito, para bagang ganyan din ang paniniwala. Kahit tayo rin, ano? Ewan ko sa inyo kung ganyan pa rin. Pero sabi ron yung popular idea na ito. So, one simple reason. Ano raw yun? This was what the writer had so often heard from other people. Ito yung mga narinig natin, nagpasa-pasang turo, di ba? Wala na naging mananampalataya tayo eh. Parang ito yung dala-dala natin, di ba? Yan kasi talaga mga tinuturo eh. Kasi nga, talaga, ilang ano yan. Wala Yung pa lalo naman na, talaga nagtuturo ng ganito. wala namin mga end-timer ganyan eh. Di ba? So, lalo na bago mag-year 2000, yung ano, Ay, yung... sus. Oo, dami ako seminar na naatinan yun, yung end time. Yung puputok yung yung computer, shutdown. Yung nagkamali nung Y2K, yung nagkamali na nag-akyatan sa bundok sa Feast of Trumpets, si Pastor Joshua ba yun? Nag-akyatan na sila sa bundok. Ngayon nag-ano na naman siya na October 7. Talaga. Sumablay yung unang hula. September. Nagkamali lang siya ng ganito ganyan. Sinasabi ko, may interest na Talaga October 7. Yan. Mga false prophet naman yan. Diba? Oo, tama po. Pagka ikaw humuhula ka ng Hindi mo pwede mahula kasi kusang darating nagbintangan na yung tinig ng Diyos at saka yung mga ipinapakita niya kusang dumarating yung Diyos. Kapag na-false prophet sa Biblia. Biblical mga kahit pagka nag-predict magkamali ka, biblical na huwag mong hulaan ng araw. Pwedeng buwan. Sabi ka, sa October. Kasi hindi naman sinabi ang araw at sinabi lang naman araw at oras. Pwede ang taon. Pwede ang predict ng buwan. O kaya buwan. Buwan at saka taon. Bakit mo naman hulaan eh? Huwag mo na hulaan para lumabas ang Yun na nga. Ang problema nila, araw talaga. Nagbibigay ng araw ng pecha eh. May pecha, no? Di ba hindi po Yung di ba yung kanilang hula yata parang may unang rapture, merong second rapture. Parang gano'n no? Silent rapture. Ang dami nang nagkamali nga. Wala nakakaalam niyan. Ang amalang Diyos pag namatay yung Sinabi na ba yung naliwanag na ba yung the last hour? Yung sinabi ni John na last hour, na indeed we are already in the last hour kasi Sa kanila yun, last hour nila. Last hour nila hindi naman last hour natin eh. hour nila. Last hour nila eh. Kasi sila yung kausap eh. Andiyan ang araw eh. Oo, nagkalat ng araw sa panahon na nila eh. Ito na yung last hour eh. Hindi hour natin eh. 'Di ba? Klaro-klaro naman kung oras kung ano pa sa hermeneutics talagang di ba? Sa rapture naman, kapag talagang katapusan na wala naman tayo talagang dapat ikabahala tayong mga anak. Kasi may mga Holy Spirit tayo. Sigurado na tayo. Gulang lang to. Okay, kung talagang meron mo. Pastor pakipasa yung paragraph 3. Pastor Renato. What did John mean? When he said, as you have heard, that Antichrist is coming. He's coming now. And he meant that what the people he was writing to have heard was correct. Or they have merely indicate that they too, those first century Thessalonian Christians to whom he was writing, he had fallen under the influence of an erroneous but common and popular opinion. We cannot help but recall that Jesus and his Sermon on the Mount used this very same expression. You have heard Jesus said over and over again in that sermon, but they didn't mean that what they had heard
Okay. Ayan. Diyan na muna. Bago tayo, tingnan natin. Ano ibig sabihin? Anong tinuturo diyan? Ano sinasabi diyan? Sabi, what did John mean when he said, ito, sabi, ano ibig sabihin ni John nung sinasabi niya itong mga pangungusap na ito, as you have heard that Antichrist is coming. Narinig ninyo, sabi ka no? Na ang Antikristo ay parating. Ano, ibig ba sabihin ito did he mean that what the people he was writing to had heard was correct? Or did he merely indicate that they too, those first century Thessalonian Christians to whom he was writing had fallen under the influence of an erroneous but common and popular opinion? Pati ba sila na damay, na apektuhan? Di ba? No. Popular, no? Common and popular opinion o teaching ng mga tao. Sabi nga we cannot help but recall that Jesus in His Sermon on the Mount, natin kung i-recall daw po natin yung turo ng ating Panginoon Jesucristo sa Sermon on the Mount, ginamitan niya ng mga expression nang sabi roon, you have heard. No? Ito po, Matthew 5:21, Matthew 5:27, Matthew 5:33, 5:38, 5:43, ulit-ulit, you have heard. So meron siyang quote-in-quote na teaching in the Old Testament. Di ba? Meron siyang kino-quote. Narinig ninyong sinabi, ito yung aral noon. Pero ito naman ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Di ba? So, amended teaching. May mga sabi-sabi lang kasi. Oo. Yun nga. Yung ba ay sabi-sabi o talagang umiral ng panahon ng lumang tipan? Nagmanifest yun. O yun ang umiral na batas? Sa batas? Sa lumang tipan, parang ganun. Isa-isahin natin, Matthew chapter 5, verse 21. Tingnan muna. Narinig ninyo. Ano yun, narinig? Diyos sa inyong mga ninuno. Teaching yan Oo. Pagpapatay, ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Yun ang narinig, di ba? Narinig ninyo. Tama ba yun? Utos ba nila yun? Tama naman, di ba? Thou shall not kill. Pag pumatay ka, mananagot ka sa hukuman. May pananagutan yung mga pumapatay o pumatay. Pero, ano naman ang kanyang idinagdag na sabi niya sa verse 22? But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. Amendment yun nga. Ito yung batas ni Kristo. Parang yung insertion, amendment daw yun ngayon In-insert yun. Yun ang Mas hindi. Pinagtibay pa niya, pinalalim. Nung namatay siya sa cross, nagtibay niya. Merong existing law in the Old Testament na ngayon ano mas mahirap noon o yung utos ni Kristo? Mas mahirap yun. Noon literal papatay Physical killing doon may isang pero dito yung magalit ka. Pag nagalit ka sa kapatid mo, ano sabi? Nagalo. Guilty ka before the court. Guilty ka na di ba? At yung sino raw magsabi sa kanyang kapatid na you good for nothing. Ano sa Tagalog? You good for nothing.
Wala kang kwenta? O, ganun ba yun? Sa ibang translation yan, your food. Parang gano'n. Wala ka. Nasa ano. Parang gano'n. Yung pool kasi Oo. parang dalos na galing. Oo. Para-paras na yan ng mga sinasabi ni Soriano. Kaya nga, di ba? Oo. Ano, para-paras na yan. Oo, yung mga gano'n, di ba? Nakalagay naman din. Yung Eh, L. oo, di ba? L. Gago ka, nakalagay din naman dito. Kaya, hindi ko. Wala lang yung PI. Hindi, kaya, mapunta kayo ng langit si Eli Soriano. Mahirap na lang siya. Okay, so, Famous ka. 527. Baka humingi ng tawad. Oo, hindi natin alam eh. Oo. Oo nga, di ba? Personal na lang You have yun. heard that is was said, Oo. you shall not commit Ayun. adultery. Literal yan, ano? Physical yan, ano? I-explain naman niya yan. Oo. Oo ba? Bawal ang mga lunya, di ba? Pwede. Pero ano sabi niya? But I say to you, that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. Oh. Kaya pag titingin, ang tingin lang. Pwede tumingin. Tingin lang. Huwag kayong mag-isip ng masama. Tingin lang. Pwede kang humanga. Pwede humanga. Hindi, sabihin mo, Kasi yun ang sabi. ang ganda pala ng creator ni Lord. Tapos, Oo. Pero yung magnasa ka, bawal magnasa. yun, di ba? Yun ang ano yun. Kaya lang- Kasi pag nagnasa ka, eh, meron ka ng kasalanang adultery. Nangalunya ka na sa puso mo. Yun ang sinasabi, no? Oo. Alin mas maano? Minsan kasi pag tumingin ka, papunta na doon. Hindi, pag Kristiyano ka makontrol. Huwag na lang titingin. Alam mo eh. Tapos sabi naman, every time na nagkakaroon ka ng problema, na, Eh, ang weakness pa naman ng mga lalaki, yung tumingin. Oo, sa mata. Sa mata yung mga weakness ng lalaki, di ba? Kaya Ang weakness ng babae, touching. Pag napatingin ka, nakuyari ka. Pagka... yung weakness ng babae, yung May, ano baba, narinig, may mga babae din, Bishop, na ano, sa tingin din. mga ganun din. Meron Oo. din. Alam mo Oo. na kagad, gaganyan yung buhok. Pag-ayos Ayos ng buhok. May dating. Nakita yun. Kaya ang babae pati, ang babae nananadya din, magpapatingin talaga, magsusuot talaga ng katingin-tingin din. Saka hindi lang, pag ito lang, pag nakatayo ka sa polo ito, may gagawin ng panda niyan eh. Yung experience natin, may gagawin yan. May naman talaga, pero hindi naman talaga, ba't ka gano'n, samantala nakaharap ka. So, isa sa mga... Diyos ko kung na subukan mo magpastor sa Israel, yung nagpipreach ka tapos may bubo ka. Oo. Kung sa kanila yun, wala silang... Sabihin talagang, ano ka. Email yun eh. Bakit ka gagalaw ng gano'n? Eh, nag-preach ka pa. May gagalaw dyan na ganyan eh. Eh, kahit sa Boracay nga lang, eh, may mga ganyan mga naglalakad ng mga Hindi nakatupis. okay Eh. lang sa site Sa city. Boracay. Kasi Di, okay. Pero sa beach, normal yan. Bakit ganon? Pag sa normal, Pag sa... talagang normal na normal, wala kang makikita doon na hindi Oo. Basta masabi ka. Pag sa church kasi, hindi mo naman inaasahan ng ganon na parang mong inaano ka. Yung, Ano yung Christian church para katulad dito sa atin? Ikaw ganun pa rin lang yun dyan. Parang ganun eh. Eh, talaga mo, ikaw bilang preacher ka, alam mo, huwag kang... Huwag kang nagmahari. Alam mo, Kaya yung preacher, paano yung hallelujah? pwede rin, para maayos ka yan. Hindi, pwede rin, para maano yung ano mo. Kasi yung unang tingin, Wow. yung unang pangalawahan. literal talaga. Gagawin mo na sa iba. Literal Pero- talaga. Parang hindi naman siguro kayo Merong makakapili steps, ano, kasi in nakapokus temptation. pa Pero sa nakita ko inaaraw. talaga ang demonyo na Hindi talaga makikita niya kasi preacher ka eh. Pwede. Kasi, minsan nag-preach limited pa ka yung doon, tayo mo, di ba? pasukin ka ng Israeli, May Russian experience yan Jew. kasi may experience yan. pinatitigil ako. Stop! Go home to your country and May preach ganyan. there. Pero Not ganyan. here in Israel. Ay, ganyan yan. Meron ganyan mga preacher eh. Mga talaga. Yung mga fundamentals. Ay, ayaw nila yun. Bawal gumilos sa yung alanganin. Paglabasin ko na mga fundamentals preacher. Okay, tuloy natin. Yung sumunod, yung verse 33. Again, you have heard that the ancients were told, you shall not make false vows, but shall fulfill your vows
to the Lord. Ganun yung pagkagawa. O yan, ano sila, no? Huwag kang mangangako, no? Delikado na, kaya ka O yung mangako, no? Lagi may ano. Kailangan mo rin i-fulfill yung Lord pangako will. mo, no? Lagi ako may word will. 33, 34. Tapos 34, but I say to you, make no oath at all. O, huwag ka na mangako. Sabi nga, di ba? Oo. Either by heaven or for it is the throne of God. Huwag mo na gagamitin. Sumpa man, ano? No? Yung kalungan pa rin, matutuloy hindi. Alam ng langit. No? Kasi throne of God yan. Or by the earth, for it is the footstool of his feet. O, tungan ng kanyang mga paa. O gagamitin mo yung by Jerusalem. Bakit? For it is the city of the great king. No. At sabi po ng 36, nor shall you make an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Oh, what is it? 7. Verse 37, but let your statement be yes. Yes or no. No, anything beyond this is of evil. Pag hindi, sa dalawang sagot pa lang yun, pag nagpangatlo ka ba, na demonyo na. Pag nag-yes ka, yes talaga. No. Kaya pag kumanong gano'n, Minsan, nagigilty rin yung mga Kristiyano dyan, ha? Oh. meron kasi tayo na. Atin ka ba? Meron Tignan kasi- ko, di ba? O kaya, nag-yes pa nga eh. Pero sa isip niya, No. no ang isip niya. Hindi siya pupunta. Bawal yung tingnan ko eh. Sabi ko eh, Diba? sabi nito, yes or no lang eh. Pwede ba yun? Pwede ba yun, nag-yes ka, pero no ang utak mo? Di ba? Tapos nag-go kayo pa yung... Meron laman ng isip. Hindi ka. Kasunod. So, yun. Kari pala tayo dyan. Yan, ang rules naman Ganyan ako. kasi. Pag nangako, pag yes, yes talaga. Ganun, May ano? step ka naman kasi bisa pa sinasabi. Mm. Na, bago ka matulog, yung kay Lord yan. Oo. Yun ang espiritu niya. Meron. Yung ano yung ba talaga yan? Yung mo ng kapnya na excuse yung mga bakaya. Kaya yun ang pagkakaiba ng mga born again. Kasi kung marunong, alam mo yung gay, alam mo yung susi, kung paano ka makapagpalit loob sa Panginoon. No Minsan problem. kasi pag ayaw mong may lumalapit sa'yo Ibo ko sila na. na hindi mo naman gustong biguin o ano, Yan. siyempre pero bibiguin mo. Kasi, Yes. Hindi Tingnan ko kung maka-attend ako pero totoo hindi ka talaga a-attend. Kasi bawal niya eh. Yes or no lang eh. O hindi ka O, yun na, di ba? Pero, wala kang plano magpunta. Nag-yes ka. So, hindi, Hindi ano. kaya sa kanila naman ito eh. Yung sa atin. pero siguro safe naman yung tingnan ko ha. Hindi ako sure. Hindi ako mangalan. Hindi ako mangako. Then I do believe, basta Yun, marunong ka, pwede mayroon yun, kang- ano? Meron Tignan kang ko. meron kang susi. Para makabak. Di ba si Jepte, nangako siya, nagano'n siya ng oath kay Lord eh. Sabi niya, Panginoon, kapag tagumpayin mo po ako sa laban ko na ito, pag uwi ko, kung sino yung unang sasalubong sa akin, iaalay ko sa iyo. Yung papatay mo. Baw yun eh, di ba? Papatay yun. Pangako yun eh, no? Kaya, galing siya sa tagumpay, ang unang sumalubong sa kanya, yung anak niya, dalaga. So, na-encounter na niyo, di ba? Oh, yun, ang ano doon. Okay. Ha? Saan anong bukso? Judges. Ha? Book of Judges. Judges. Kay Jepte nga eh. Ngano kaya katotoo Oo, marami yung kwento ng ano. Judges, ano yun? Basta dyan, next lang naman yun. Book of Judges. Basta yung ano ni Jepte. Hindi ko masyadong magtunan naman sige. Hindi pa na, ano yun, meron ganung ano. Kaya, sabi nung anak niya eh, wala po akong magagawa. Daddy, nangako kayo eh. Hindi binawi. Ah. Pinatay talaga. Ah. Pinatay talaga. Pinatay talaga. Ay, sabi ng mga, ng kwento, ng theology, mga ibang mga interpreter. Kasi Oo. Magkakaiba, meron ding dalawang. Sabi kasi nila, ang kinukuha nila na karumal-dumal sa Diyos ang inihahandog ang anak. Yun, meron. Pwede niya naman, sana sabihin nyo kay Lord eh, no? Panginoon, pwede po bang bawiin ko yung aking pangako? Kasi meron sa batas na karumal-dumal sa iyong harapan ang mag-alay. Saan aklat yun?
Sa Exodus. Exodus, sa Levitico. Kasi late na. Oo, batas nila yun eh. Batas. Oo. Di pwede mong bawiin yung pangako mo. Pero bakit umangat ang baw? Yun ang pinag-beses na sa ano eh. Na huwag kang gumawa ng anumang bagay sa bawal ng lupa na sambahin. Eh pagdating sa panahon ng ano, nagkahirap-hirap yung mga panahon ni Moises, di ba? Gumawa sila ng ulo ng ahas na pinagsuport tapos sinamba. Mabigat ang pangako sa kanila. Pag nangangako ka, kailangan mo bawiin. Oo. Integrity yun eh. Oh. Part of their integrity. Oo. Gumawa sila ng ginagawa sila ng Ecclesiastes chapter 5. Di ba tingnan Ecclesiastes chapter 5 ba yun? Yung Moses. Tingnan natin. Sa ilan sila, no? Yung kinakagat ng mga ahas. Ano sabi ng Ecclesiastes chapter 5? Ito, verse 4. Sabi doon, when you make a vow to God, do not be late in paying it, for He takes no delight in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Oh. 5-4. Yan, si Solomon. Solomon yan. Ano sabi sa Tagalog? Tama yun. Diba? Kaya ganyan kahalaga yung vow, yung pangako. Kaya lang kasi, ang layo ng isa ng taon yun. Sa ating naman kasi, sa ating mga anak, mga dito niya, Ayan. nandyan na eh. Nandyan na yung mga blessings. Tayo gagawa lang ng sumunod sa Kanya. Mahalin natin siya. Darating at darating. Ganoon talaga. Kaya sabi ni Lord, Wala na, ginawa niya. wag na lang mangako. Tama. Diba? Mga gama, mga puno, Huwag na tayo mga Pag nangako ka, gawin mo. mga hayop, Pwede, magdala ka na lang ng tako. mga tao. Ito ka mo. Ito Ano, ang Blessings muna. Ito ang matindi yung tatlo. matatako lang naman. Mga tayo. Diba? Okay, next page tayo. Tingnan natin. Okay na yun doon. Ha? Kasi, meron pala mga amended, inamyendahan si Christ. No, yun, yung mga talata na yon. Narinig ninyo sinasabi. Kasi existing yun eh. Rule nila yun eh. Laws nila yun eh. Oh, in the Old Testament ang tinutukoy. Pero ito naman ang batas ko ngayon na sinasabi. Law of Christ. Diba? Ito naman yung law of Christ. Oh, diba? Oh, sige. Next page. Paragraph number 1. No, that was just trouble. What they had heard wasn't exactly the truth. That is why Jesus immediately went on to correct serious errors and distortions in what those people had heard repeated so many times. And it was the same later on. When John wrote about this Antichrist doctrine, John did not say there was no truth at all in what people in Thessalonica had been hearing. But he did make it clear that there were serious errors in what they had heard. That is why he, following the example of his Lord, wrote to correct error and clarify truth. So in John's corrective of what they had heard, he clearly states that the real Antichrist was, number 1, not something in the distant future, but rather something already present. Number 2, not something to be found in one big future Antichrist, but in many present Antichrists. And number 3, not a Superman at all, but rather a supernatural Spirit of error. Spirit Oh. Spirit ng kamalian. Oh, di ba? Tama naman yung di ba? Oh. Doktrina talaga. Doctrine no? Spirit of, supernatural spirit of error Deception. Yun Maling, ang maling Hindi yan eh. Lahat yung puro kasinungalingan lahat yun. Hindi naman. Sabi ni John dito, hindi naman lahat puro kasinungalingan. Narinig nila. Kaya lang may mga mali. May kinlakalaro talaga. Yung mga Antichrist, yung mga kasinungalingan. Sinasabing Anak sila ng kasinungalingan, kaya mga Yung mga interpretation. yung naririnig nila, yung ano nila, puro kasinungalingan lahat. So, all the time mga nakawa. What Yung if, sa kanila, espiritu ng kasinungalingan. halimbawa, Di ba nila ganun sa libre sa atin?
Kristiyano ka, pastor ka. Pinabubulaan na nila Sila lang eh. Tungkol kay Lord Jesus. Kasi sinungaling sa Diba, nila. katulad natin, Siya. yung unat nating mga narinig ay ano. Kaya nga, Tapos oh, parang ganun din, no? Di ba? Eh, pwede ba natin sabihin mga sinungaling na tayo? Dahil Yung sinabi ng mga nagkamali lang. yung mga sinasabi ng mga makanakan natin, uy, mga bunay ganyan, okay, pasok dyan. Kasi mahirap para sa limbawa ni may na-receive ako na may post against kay Brother Eddie na si Brother Eddie is ligaw na kulto, ganyan. Sabi ano? Bibigyan niya. Ah. Hindi rin. Kaya Talagang Jesus is so Lord. para bang verdict na kulto ka, wala ka sa Oo, hulog. pagka naging mo, naging kaya sa buhay. Bawa si Ted Lapis. Oh. Bakit mag-change na nga? Hindi naman nila talagang ina-doktrina yun. Bakit magsabi, ay nagkamali ako. Ay, Nagdambot sila ng doktrina, hindi naman talaga. so ang hirap ang hirap magbato ng tinatawag na conclusion na kulto na kayo, mali na kayo, ganito. Kasi meron na, baka tayo, hindi rin natin nasusukat ang ating may mga mali din tulad ngayon. Yung paniwala ko. Balikan. Kailangan daw, maging observer tayo sa lahat. Kailangan talaga. Oh, sabi ulit, balikan natin 18, verse 18, chapter 2, verse 18. Children, sabi na, no, mga anak, it is the last hour. Yan sabi, no? Ito na yung parang mga huling oras na. Sabing ganun, no? And just as you heard that Antichrist is coming, tulad ng inyong naririnig na ang Antichrist parating. Yun ang teaching. Yun ang kanilang naririnig na siguro ilang preacher na yung narinig nila na parating ang Antichrist. Diba? Yun yung sa panahon nila. Yung word na yun just as you have heard na ang Antichrist ay parating. So, kinaklaro niya Ibig sabihin malayo, parating pa. Parating pa lang. Hinahantay nila na dumating. Pero ang sabi ng kasunod, Andito na. even now, many Antichrists have appeared. Nagpiprins din siya. Oo. Nagpiprins. Sa katunayan, ang dami ng Antichrist Kalat na O, sabi niya sa kanilang kapanahunan, Sa mga espiritu kasi. Oo. Nagpiprins naman nagsasabi. At dahil diyan, nasa huling oras na talaga tayo, sabi niya. Because of that, we are now in the last hour. Di ba? Yun yung sinasabi, no? Okay. Kaya dito, something in this computer, already present. Kaya ito nga sabi niya yung Antichrist daw, kinaklaro niya, no? Clearly states that the real Antichrist, number 1, was not something in the distant future. No? Hindi raw po ito tumutukoy sa malayong panahon. No? But rather, something already present. Yung Antichrist na tinutukoy, nandyan na, already. Pangalawa, not something to be found in one big future Antichrist. Hindi yung parang sinasabi merong bantog na tao, sikat, prominent na future Antichrist. Pero kinaklaro niya na naman. But in many present Antichrist. At yung pangatlo, not a superman, no? At all, but rather a supernatural spirit of error. Sa Roma talaga nakatingin doon. Di ba? Roma din yun Supernatural spirit of error. So, meaning to say, doktrina yan, teaching yan. Kaya kailangan natin makilala ng lubusan ng Panginoon Jesucristo. Di ba? Siya yung subject Katulad binanggit ka sa kanina, 22, verse John 2:22.
Kailangan maniwala ka sa God the Father and God the Son. Oh. Pag hindi ka naniwala sa isang bahagi, included ka rin as Antichrist. Di ba? Like for example, Iglesia ni Cristo, naniniwala sila kay God the Father. Tao lang talaga sa kanila. Di ba? Pero si Cristo, hindi Diyos. Tao. Tao lang. Anak ni Maria, anak ni Joseph. So, John 4:3 ang Bishop po. Di ba? At ang bawat espiritu hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Oh. At narinig ninyo Na darating. Darating. Oh. At Yun ngayon, ang narinig nasa nila, yun ang sanlibutan na. teaching na narinig. Pero kinaro niya, katunayan, narito na. Sa sanlibutan na. Maraming prinsipyo ng Antichrist during the time. Existing na. Parang ano yung Jehovah. Hindi, mahalaga yung grammar no? Ba Jehovah Witness, hindi po sila niniwala po. Kasi nagtuturo Si Jehovah ang inaano Totoo nila. yan, di ba? Yan ang pinupuntusan natin. Dyan. Di ba? Hindi yung distant future. Hindi, May ibig spirit sabihin, sila yung ng talata, Antikristo. no? Yung talata. Dapat pala doon iglesia ni Antikristo. Meron maragaling dyan na ginawa ng interpretation din. Meron. Sige, haluin natin ito. Paragraph 2. Pwedeng bumasa. What John calls the Antichrist was already present when John wrote this epistle. How could I have said it more clearly? Children, he wrote, it is the last hour. Last hour. And how did John know it was the last hour? Well, he knew it because he could truthfully say, even now, many Antichrist have arisen. The original Greek here is decisive. John said the Antichrist had come in that historical era in which he himself was living. It was an accomplished fact with an abiding result when John wrote prior to 100 AD. And this is not often ignored, yes, even denied. On the common view of the Antichrist, it is often said, of course, that there were forerunners of the Antichrist. But observe, John did not say that. He did not speak of little Antichrist easily leading up to a big one at some time later in history. No, what he said is, this is the last hour. It was, in fact, precisely because so many Antichrists have already arisen that John knew it was the last hour. For this is the Antichrist. He said, the one who denies the Father and the Son. As Professor D.B.D. Warfield stated it, predictions of Antichrist might prove that the last hour was approaching. Only at one Antichrist should prove that the last hour had already come. There can be no question. Then that John volatilizes the individual Antichrist, the Roman superman of evil, into dead air and substitutes for him a multitude of Antichrist. So, Haba nung pa. anong ibig sabihin? This is the last hour. Sabi ron, ano? Last hour na it's last already. Sabi ron, the Antichrist was already present when John wrote the epistle. Diba? So, kaya nga sabi ron, very clear daw, no? Tama. Na sabi, mga anak, children. Tapos he wrote, it is the last hour. Amen? Kulang lang sa langisip. Bakit? Malamig? Ano ba? Apat. Parang may Antichrist ako na rin. Ilagay sa zero. Ayan. Oo. Ayan. Bushing na yan, bushing. Dalawa lang yun. Para tayo ka lang doon.
Yes, na. So, ano po ang inyong ano dyan? So talagang pinapatunayan talagang pinipilit talaga ng writer na to na talagang nandiyan na. Nandiyan na. Yung talagang tinutugsok, talagang pinupuntos talaga ng writer na to talaga. Yung sinabi niya dyan, yun ang katotohanan. Talagang So, lukuman. yun nga, ibig sabihin, yung mga Israelita, like, sample na natin mga Israelita, they were denying Christ. They were not accepted Christ. They will ignore the Lord Jesus Christ. Pero, ano sila kay Ama? Kay God the Father. No? Sa mga batas ni Moses. Pero kay Christ ayaw nila. Kinaklaro ni Paul. Hindi pwedeng kay God the Father lang kayo. Di ba? Kailangan kilalanin nyo rin ang anak. Yung anak ng power. Ibig sabihin, ang mga Israelita, yun nga, masasabing dahil nga, because they were denying Christ, implikasyon, Hindi kasi nila hindi nila matanggap no? Hindi matanggap, yun ang Saka hindi katotohanan. nila ma-reconcile sa isip Oo. nila kung paano ang nag-iisang Diyos. Kasi, I'm God. No other way. Diba? I'm God, no other way. Pag hindi nila na-anuhan yun, Pastor. I'm not a man. Sabi ko ang testament. Nakalimutan niya yung kanilang pinakawakan lang. Yung sinasabi ni Moises sa Deuteronomy 15:18 na yun, na Diyos ay magpapadala ng katulad ko. Ano sinasabi mo sa 15:19 yata yun? So, ang identify lagi ng Kristo, propeta, as Moises. Kaya pag propeta Jesus, yung madalas sinasabi mo, May propeta nga, ayaw nilang kilala. Very debatable talaga yung nature ni Christ sa kanila. Talagang, Questionable sa kanila. questionable sa kanila yun. Tinahanak na legitimate. Nangiram na, nangiram. So kung ang last hour na tinutukoy dito Ayun, last hour. before 180, saan tayo ngayon? Sa kanila lang siya. Oo, sa kanya. Sa kanila. Oo nga. Sa kanila lang siya. Oo. Magkukupya lang tayo dito ng faith natin. Okay, so dito muna natin. This conclusion is strengthened further by the teaching of 1 John 4:3. Ano sabi na 1 John 4:3? Binasa mo kanina? Ano sabi ron? And every spirit that does not confess Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that it is coming. And now it is already in the world. O, yun naman lagi inuulit niya, no? Pinaklaro niya ang turo na nasagap ninyo, parating. No? Darating pa lang. Yan ang turo Coming Coming soon. Parang ganun Ay, ganun. Kaya pinaklaro niya sa mga Kristiyano yung mahudyo. Di ba? Na invalid yan. Ang Antichrist. Yan na Alam mo. Hindi kaya po, katunayan niya, kayo ang Antichrist Ayaw kumilala kay Kristo Hindi lang masabi Hindi lang masabi kasi Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang turo. Oh. Kasi ang sabi nila, eto na, tatayo na yung third temple. Iba yung man of God. Ipakikilala na yung kanilang Mesias. Sinasabi ng mga nasa comment, sinasabi sa YouTube parati, yun yung Mesias nila, yun yung magiging Antichrist. Kaya, in-expect, hanggang ngayon, parating pa lang ang Antichrist na tao. Umiikot lang. Sabi ko kasi kanina, pag namatay ang tao, yung susunod ng Antichrist, lilipat na. Na nababasa to. Si Satanas yun Pero sabi dito sa kasunod na in-advance ko kasi, Sige. sa kasunod na ang Antichrist, nandoon na nung panahon nila. Oo nga, yun ang At inuulit niya yung spirit na yun, nandoon na. Existing hanggang na. ngayon. Existing hanggang ngayon. Kaya ang Antichrist, hindi talaga tao. Hindi, Spirit yun. Spirit talaga. Spirit doctrine. Mga spirito. Spirito ng kasinungalingan. Teaching. Paniniwala. Pag inupol ka na ng Antikristo niya, at
nadala mo yung teaching mo. So, ibig Receiver sabihin, yun, di ba? hindi pa parating, Hindi hindi lang dalawang future na o may darating na ganito na ganyan. Andito na eh. Kundi, ito na. Baka hindi Talaga na nasa Ang mundo. dami Baka sa natin, mga tao. marami Talaga na sa Hindi mundo. lang siguro natin maamin, pero mga kulto yung mga born again. Mali yung mga katuruan. Marumalo talaga. Ah. Minsan, marumalo talaga. Kahit na yung INC, ganun tingin sa atin. Sabi nga, in this text, we clearly see that there is what can be called an Antichrist spirit in the world. But the remarkable thing is that John said, very remarkable ito, no? Nasa ating But kasi- they had heard of something that was going to come into the world was impact, no? Already present. Inulit-ulit yan. Di ba? Dinuulit ni John no? Sa atin kasi Kasi, espiritu ng katotohanan. Sa kanila, espiritu ng kasinungalingan. so, already present. Not coming. No? Sabi nga, now is in the world already. Diba? 1 John 2:22, 2:18, 1 John 4:3. No? Pero, Grabe pa itong hindi kaya, mga kasi bibigyan. may karga sila. May kargang doktrina itong mga tao na kausap niya. May preacher din kasi. Na, Di ba katulad natin, tingnan nyo pag tingnan natin, yung ano natin, Pwede. yung tinuro sa atin ng mga nauna sa ating mga theologian na yan, mga end-timer na yan. May Diba? present din ka mo. Diba, parang ganun din sila eh. Meron din po mga antichrist na talagang para sa Diyos, na kinukuha ng Diyos at nagiging anak niya. Hanggat buhay yan, may pag-asa yan. May pag-asa. Hanggat buhay, may pag-asa, mabago. Mapanood ko yung mga ganun. Meron talaga mga antichrist talagang dinideny. Hindi namin kilala yan. Kaya naniniwala ko Hindi na namin kilala yan. bago talagang meron Meron din sila. silang preacher na nakakala. May preacher, you have heard it. Paulit-ulit yung narinig. Tinitira din yung tinitira. Oo. So, naniniwala ko maraming preacher na ng panahon din nila Tawag sa kanila mga yun nagaya. ang turo na parating pa lang ang Antikristo. Nagaya. Oh, yun ang turo eh. Yun ang turo ng mga before, bago si Paul. Ay, bago ito si John, no? Tuloy-tuloy lang naman kasi yan eh. At saka baka ito ngayon, ito pa rin. Dahil parating pa rin. Parating eh. Sa kanila parating eh. Pero ang turo na ni John, andito na. Oh. Ang mga Pero kapatid already, natin sa panahon natin, kaya natin nililinaw niya eh, no? by the power of the name of our Lord Jesus Christ. Kasi lahat ng katuruan ng mga Kaya natin i-review. nagkakaiba-iba lang sa ibang mga ano eh. Pero nagkakaisa ang mga lahat ng mga born again, mga Baptist, Protestante o Pentecostal. Lahat ng born again. Lahat ng naniniwala sa salvation by grace kay Jesus Christ. Iisa ang paniniwala dito eh. Parating pa lang ang ano. Oo nga. At nagulat ako noong panahon ng pandemic na nagkaroon ako ng maraming oras talaga na mag-research dito. Hindi. First time ko narinig. Matagal Sa na. tinagal-tagal. First time kong narinig yung salitang preteris. Hirap na hirap akong Oo. preteris. Preterism. Inaral ko yun talaga, preterism. Tapos later napansin ko, parang may sinasabi silang martial at merong full. Full, oo. Ano ito? Ba't ngayon ko lang ito naririnig? Christian ako, simula ako 4 years old eh. So, yan na yung dala-dala Tapos natin, naman paniniwala lahat eh. ng Oo. Ilang ulit lang ko lang narinig yun. Ang mga professor pa ng Bible School, yung mga nagtuturo nito na meron munang silent rapture, tapos Antichrist, dadating, hindi na natin mararanasan yun, tapos dadating yung second coming. Yun ang popular. Yun talaga yung still sa akin. Very common. Yan ang talaga. First time Di ba? Pati sa charismatic, pati sa Maranatha, Christian Fellowship, mga Angkano. Mostly born again yan. Mostly born again. No? Hindi ko narinig yung salitang preteris. Doon lang sa... at saka kay Bishop. Pero nakikita naman natin, talata nagpapatunay. Kaya medyo, Diba? tinitingnan ko itong libro na binabasa natin, mukhang ito yung nagre-reveal ng totoo eh. Kasi ito against sa nakararami. Pero, against all odds. Di ba? Pero parang, habang inaaral natin, may ano siya, no? May punto eh. May point siya. Hindi, tama talaga. Kasi,
Marunong siya sa hermeneutics eh. At saka yung pagkaka-exegesis niya dito sa ano na to, yung Maganda last yung paragraph dito. Kaya nga, dito. ayon sa ano ko, ang Maganda pag-action pag-aaralan natin, napakaganda nito. Sabi ko. Kaya lang, kaya naman Napakaganda na yung rin desyo. kung medyo talaga natin Biblical eschatology. kung pag-ayaw man tayo mag-isip, Iba yung- Ngayon, pagka ngayon halimbawa, lumitaw ka. Maraming ano sa'yo, maraming magbabash sa'yo, di ba? May basher na lang. Dapat talaga na may Pero, biblical tayo eh. may turo natin. Sir, mga kulto kami daw. Kasi, sa ulo naman talaga eh. May sariling listener siya. Pagka heresy, ano yan? Heretic. No? Wrong teaching yan, di ba? Sabi rin nila, no? For who is the liar? But he who denies that Jesus is the Christ, yun daw yung sinungaling. This is the Antichrist. Sabi po yan ng 1 John 2:22 na binasa natin kanina. Tapos dyan. In fact, says John, every spirit which confesses that Jesus is Christ, come in the flesh, is of God. Yun ang confession. No? Christ is coming in the flesh. What a press na No, yun ang ano. Pag hindi ka naniniwala ng ganyan, antichrist ka, di ba? Of which you have heard was coming and now is in the world already. The Antichrist phenomenon was not a thing of the future event, even when John wrote these words. It was already a present reality. Totoo. No? Tunay na tunay. Reality, yun na yun. And it was not there in a merely a small or preliminary way. No, it was there in its fullness. Full power. Di ba? Andyan na talaga eh. O, basa, next paragraph. Di naman. But what difference it makes, someone may ask. Which view we have concerning the Antichrist? Which view? Oo. Well, it is Ang convention. our conviction that it makes a big difference. Imagine, for argument's sake, a young theological student after World War II, the war had just ended. He had just enrolled as a student in a theological seminary that was drifting away from the faith. Well, he might have said to himself, this isn't anything to get excited about. At least I don't live during the terrible time of the coming Antichrist. So in his foolish naivety, he might have relaxed his guard, and the spirit of Antichrist could have destroyed him. A false sense of security engendered by the false idea that the real Antichrist, the big one, is still some distance in the future could have led him to become the victim of the many Antichrists, controlled by the Antichrist spirit of the age, of which this apostle warned in these letters. Suppose, on the other hand, that this same young man came to see the three simple elements of John's teaching, that the Antichrist is present, not far off in the future, many, not just one, and the spirit, not one Superman. This insight would at once put him on his guard, and therefore he would not become a victim. Oh. Diba? The Antichrist is present, not far off in the future. Present na already during their time. Tapos isa pa, many, marami. Hindi lang isa. No? Hindi isa lang. Hindi maliit. Kasi ang common na tiro natin talaga isa lang no? So bagay, kung anuin mo talaga ang isa lang, yari ka talaga. Yari. Madadaya ka. Kasi maghihintay ka nun eh. Andyan na pala sa tabi. Kaya hanap na sa identify sila na identify kung sino talaga. In-identify nyo na nga si Hitler Di ba? Kinuwenta na nila yung mga pangalan. Santo Papa, kung sino. Si Pope, di ba? May sinasabi rito controlled by the Antichrist spirit of that age. Ibig sabihin, ito pa, isa pang basihan, It is a spirit.
not one Superman. Oo nga. Marami sila. Diba? Sinabi. Yes. So this insight would at once put him on his guard, and therefore he would not become a victim. O, naging biktima. Kasi sabi niya, matagal pa malayo pa Eh, pag naniniwala ka na isang Superman yan, o isang, di ba? Big person yan, biktima ka. Kasi ano pala ito, parang teaching parang doctrine o paniniwala no? So kung gano'n, yung last hour na tinutukoy doon ay hindi lang yun sa panahon nila, kundi extended yun throughout history. Wala Kasi pa. hanggang ngayon, Maraming mga false teaching. Nangyayari din dito natin. Yes. Dami. Wala namang pakita sa history na nagkaroon ng endpoint yun Kasi ano bang endpoint nito? Yung pagbalik na ni Christ, bababa. Meron pa bang Christ na bababa? Nakatulad ng inaasahan natin. Oo, yun pa hindi pa natin na papasadahan. Antichrist muna na. Dito na tayo. Utay. Okay. Sige, sige. So sabi rin, when we look at the sad state of many churches today, Dito na. yan, kung titingnan daw po natin, sad state, kalalagayan ng mga marami simbahan ngayon, even Christian world, isn't this lesson apparent? Instead of looking for the one big Antichrist, assumed to be coming in the future, Christians ought to have been on guard against many Antichrists that were already present. Sa panahon na natin ito, Parang naabang na sa atin, naguguluhan na kasi tayo. Kaya sabi, biktima rin. ano na? For as John has assured us, ano yung assured niya? The Antichrist is anyone who denies the Father and denies the Son. Yun daw yung Antichrist Sa bagay madaling ito. Tinasa pa. Bantayan. Yeah? So, Yeah. naawa Biblical na naman, di ba? Nandiyan naawa naman. na sa atin yung writer Ito, binigyan na tayo ng magandang negosyo. Sige. So, how we might well ask, could John have it any clearer, since every spirit that does not confess Jesus is not from God? Yan daw, katangian din yun. Pagka hindi ka nagko-confess ng ganyan. And since many deceivers have gone out into the world, sino yun? Who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Kalat na. Sa panahon pa lang nila kalat na Lalo na ngayon, kalat na. No? Mas dumami. Di ba? Mga mas mabilis dumami Antichrist. So, does it not follow, as John has assured us, that this is the Antichrist? Any theologian, college teacher, or minister of the gospel who denies the historical truthfulness of the Bible is under the dominion of the Antichrist spirit. Agree? They are in dominion of the Antichrist spirit. Kaya nga, so, all attacks of the Antichrist have this as their essence. And the sad thing, sad thing is that entire churches have been carried away by the Spirit, while many of the church members remained unaware of what was happening. Ano yung isa? Naka-carried away by the Spirit. Matatangay na talaga Kung eksakto kailangan mo yung kinukwento. Parang, di ba, alam naman natin they thought, ito raw, they were saved because they had always heard that the Antichrist was still in the future. Kasi yun nga naririnig Parang same yung naririnig din natin ngayon. Kanila pala, doon pa lang narinig. Yeah,
future eh. Kaya kinaklaro ni so in actual fact, they became victims of the real Antichrist of the Scripture. Ang katotohanan daw po, marami po mga biktima, diba? Because of that teaching, no? Hindi pala future. Laging present, every time present. According to John, present na siya. Already. Kasi Existing. Yung espiritu ng kasinungalingan, Hindi. Bishop eh. Paano kaya yung Nag-ano yan eh. nasobrahan ka naman sa paniniwala kay Kristo at sinabi mo, rapture na sana. Oo, kaya nga nasa Iba sobrang naman yun. Hindi nga itong mga nagulan na to, talagang pumasok sa kanila yung spirit na to. Lahat po yun. Hindi, kasi hindi naman sila anti-Christ. Eh. Katulad din, kapag nagsabi ka talaga na may pizza at may araw, may Kaya buwan. kasi sinasabi ng Diyos na gano'n kasi sa kanya, Hindi, yan nga, katulad taon yan. sa atin, isang araw lang sa kanya. Kaya sinasabi niyang pagkaano, malapit na. 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. Talaga. Kaya, Hindi nga nunod yung Diyos. di ba? Pagkapos natin aralin ito, pwede na kayo gumawa ng libro. You can make your own theology. Balansyado, no? Balance. Kailangan yung balance dito, no? Paano mo mabalance ito? Okay, paragraph number 2, basa. Yes, it's a bad thing indeed when Christians are held in the spell of a wrong view of the future. Yet that is exactly what has happened to many confused Christian people today. They are pessimistic about the future. They think it will be very dark. But they believe in the big Antichrist is coming. The truth is that the future for God's people is not dark. Yes. For us, the same Apostle John clearly says so. The darkness is past, and the right and the true light is already shining. This is not just a kind of whistling in the dark. Biblical Christians do not believe in any utopia to be attained in world history before the return of Jesus. No, but they do believe in the victory of the cause of Christ in world history. That is why they realize that they need to put on the full armor of God in order to fight the good fight of faith in overcoming every manifestation of the spirit of the Antichrist. The time of alarm is now, not something. There are perils all around us, not just somewhere else. The need to take the whole armor of God is ours, as it will be for those who come later. But the encouraging thing is that the future really is bright. Christ has ascended to glory. He sits right now at the right hand of God. He is in the process of coming. Right now on the clouds of heaven in His kingdom. Oh, naniniwala yung writer eh. Naniniwala yung writer eh. May pabalik talaga siya eh. Oh. First John, sabi yung First John chapter 2 verse 8. Ano sabi ng First John 2:8? B. Naniniwala yung pala siya eh. Naniniwala din eh. Bakit technique siya eh. Naniniwala na meron siya. Sabi yan, on the other hand, I am writing ito ba yan? A new commandment to you, which is true in Him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Amen. The darkness is passing away. So yung kadiliman. Oh. The true light is already shining. And true darkness is true light is already shining. Sa mga personal para sa mga individual. Kasi malalagahan na sa individual na tumanggap na tamang aral life na talaga. Yung mga maniniwala, yung mga yun ang open up, Tapos sabi nga ng verse 9, the one who says he is in the light and yet hates his brother is in the darkness.
until now. No, Antikristo. No, yun nga. Yung natawag niya doon na, Kaya pati yung relationship ng mga Christian. Kristiyano, mahalaga, hindi pwedeng magtanim ka ng galit o sa kailan mga... makita mo talaga yung siguro pagka bisak na tayo lahat. Alam na natin to. sa haba na natin eh. Practices natin, makikita natin yan. Lalo na kung ang yung kasama ay magaling, magaling sa throne, ano ba? Na-interpret, magaling eh. Ay, yung Bible na tawag ka rin daw, tawag ka rin dinutur. Mapagmahal, mawain. Oh, yung paragraph number 3, sabi rito, we don't know when Jesus will return to us in the visible glory of His parousia. Oh, hindi raw natin alam, di ba? Yeah, naniniwala siya. O, panahon natin pinag-usapan to, di ba? Kumakambyo siya sa panahon natin ngayon. We don't know when o kailan. Hindi hula ka ng hula. Hula ka ng hula, September ka, may October ka pa. Hindi nga, parousia tawag doon, ano? When Jesus will return to us in the visible glory of His parousia, there will be no signs. Katulad pinag-usapan natin, walang signs, ano? To tell us when it is about to happen. Walang sign. Hindi po sign yung Matthew 24 verse 4 hanggang ano na pinag-usapan natin. He simply wants us to be awake. Ito yung tama. Diba? Kita nyo, pagdating sa parable, chapter 25 ng Matthew, diba? 10 virgins. Oh, yung 10 dalaga. Hindi sila naging ano yung aware eh. Diba? Kaya biglang dumating yung lalaking ikakasal. Hindi sila handa. Oh, yun yung nasabi, no? Oh. Oh, tuloy natin. And at work, oh, yan daw. He simply wants us for what? Dapat awake ka. Tapos ano ka, nagtatrabaho ka. Nasa ministry ka. Di ba? And at work, bawal yung tamad, di ba? So that when He does come, He will find us faithful servants. Di ba katulad? Yung mga parable na yun, pumapasok na yung 25 eh. Binigyan niya ng 5 ito. Ilan ito? 2, 3, yung kasunod. Yung isa lang. Nung binigyan, yung 5, karaka-raka, nag-work. Di ba? Kaya nung pagbabalik, hindi nila alam kung kailan babalik eh. Hindi naman sinabi, October 7 ako babalik. Ay, sa tinago. Basta, mali yung Hindi ko nakuha ang niya nung bakit October. May sinasabi din naman. Meron ng kwenta-kwenta. Yun, nagkukwenta yan. May mga ano yan. Okay. So, what the church needs today, ito sa atin to go back and carefully study the words of Christ and His apostles. And nowhere is this more needed than in the doctrine of the future. If this brief study will encourage that it will need no other justification. Questionable lang. Meron kayong dagdag? Maganda ito. Pupunta na tayo sa Book of Revelation sa susunod. Yan. Dito Bishop sa verse 8 ng chapter 2. Chapter 2, verse John. First John? First John, chapter 2, Verse verse 8. 8. Oo. Ano? Sabi? Ngunit may tuturing na isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Okay. Verse So, on the other hand, sabi nga, chapter 2, verse 8, sabi na dito, sa kabilang banda, sa Tagalog, sumusulat ako sa inyo, nagsusulat ako sa inyo, I am writing a new covenant to you. Commandment. O commandment to you. Ano yan? 1 John 2:8. Anong
First, 1 John 2:8. 2:8. oh, Ito. Tagalog. I am writing a new commandment to you. Bagong utos. Bagong utos. Sabi Diba? niya. Which is true in him and in you. Because the darkness is passing away. And the true light is already shining. Sa mga manampalataya. Diba? Wala na yung kagandiman. Ito na yung Ibig sabihin, wala na open Kristo. up, ano? Wala na natin Kristo. Nasolve na eh. Wala na natin Kristo sa mga... Anong wala? Tama. Hindi, Andito sabi na. ko eh. Kalat na nga eh. Kalat na yung kalat na yung naligaw eh. Pero sa person to in person. Kasi you. Yung Antikristo na, no, na tao na, ano, Oo, yung tao, Superman. Superman. Superhuman. Individual, single person. Professional na. Pero sa paligid natin, sumisigaw pa nga eh. Parang yun. Nalaman natin kasi may revelation pa eh. Ito, pupunta na tayo sa Book of Revelation eh. No? Meron talaga doon eh. Kasi kumabyo na siya sa huling paragraph ano, sa mga panahon natin, Christian, ano, Ang Revelation sa kasi ating mga means mananampalataya. paggalis ng taklo. Kaya Revelation eh. So doon sa Revelation, pag tinanggal na Kristo yung lambong ng Revelation, makikita natin. Doon pati may sinabi pati doon na talagang ano yung 666 yung man of ano. So di natin na lang Mapasadahan yun, ano? Yung 2 witnesses, 7 seals, Pumasok doon sa Roma na naman eh. 7 churches muna, ang ano natin doon eh, di ba? Yes, 7 iglesia. First one muna, yung mapala na magbabasa. baka ngayon ang Antichrist pala ngayon yung wave of ano In-advance ko na to eh. spirit of ano In-advance ko na to kaya spirito pa lang na maling doktrina na hindi tumatanggap Aralin nyo na, di ba? Oh, iba pagkabis yung- ni Kristo. Ito kasi ang advantage, may medyo lang tayo na Oo. kahit na anong mangyari, pwede na tayo mag-advance. Papaano lang natin, yung nakita natin, nakikita natin. Kaya mapalad nga sila, naka-advance. Pinapasingalingan nila yung katotohanan eh. At wala nag-advance eh, no? Kaya mga anti-Christ sila. Yung dami na naranasan ito eh. Hindi, may dami na naranasan. Dahil saan man school talaga, swerte may advance. Malaking factor eh, no? Ito, questions for further study and discussion. Number 1, what is the popular view concerning the Antichrist? Pabalikan mo lang yun. Brother Edmer, what is the popular view concerning the Antichrist? Popular view. Review. Pastora, what is the popular view concerning the Antichrist? Kadalasan iniisip nga ng mga tao na Antikristo, isang taong malaking tao. Ayan, isa yan, no? Sa view, no? Pero ayon sa pinag-aralan natin, Espiritu. hindi siya, ano, Katuro. Maling ano pa yung popular view about Antichrist? Kaya makapangyarihan pinumano. Yun, parating pa lang. Popular yan. Very popular yan. Panahon pa lang pala nila, popular na eh. Tagal naman natin Diba? isang ituro to. Wala. Ha? Tagal mo na ituro to. Kaya may lang ituro ito. Ikaw, tuturo mo? Hindi, ilang mismo na nalito. Kailan? Kailan ko na ituro? Ilang cycle to. Yung mga unang nag-doctorate. Sabi mo, pangalawa pa lang. Hindi, may nauna na ang nag-doctorate. Kila Pastor Jojo. Pangalawang batch tayo. Ah. Dami na. Pangalawang batch tayo. Ito rin to. Pag graduate, kailan ang graduation nito doctorate? October o Marso? Kasi Andrew na eh. Matagal pa po kasi. Matagal pa sa doctorate. Oo. 2 years. Oo. Hanggat hindi pa dumarating si Christ. Ganun mo din. Pag Sige lang. Kasi- Pag nauna yung anti-Christ, tuloy pa rin tayo. Kasi Kailangan tayo 72 tayo. units. Ayan, included dyan as 6 units. Huwag na natin Ay, kung ano ba to? kung kailan Included yan. as 6 units. Mag-aaralan tayo. Oo, kasi makapal masyadong araw. Semester, sir. Oo. Para hindi Tapos kasama yung din sa unang pagkatao. subject na na Man, His Nature and Destiny, Parang, makapal din yun, another 6 units yun. Hindi nakaka-12 units pa lang kayo kung sakali. Kung ako yung dalawang subject na yun. ilang units ito? 72. 72 to 90. Oo. Yung doctorate. Doctorate. 72 yata. 12 times 3. 12 times 6. Yeah.
So, mga 2030 guys, pwede tayo. Advance na kayo. ay, pangalawang tanong, no? At alam niyo na, no? Yung popular view, no? To what does the phrase you have heard refer in Matthew chapter 5? Yung phrase na yun, ano? You have heard. Parang sila rin you have heard. Narinig ninyo. Yung teaching. Coming. Coming, yung Antichrist. Kaya din, di ba? May mga naririnig na turo. Pangatlo, can you state the 3 basic errors that John refutes in his Antichrist statements? Ano rin yung mga 3 basic errors? Yun nga po, yung isang tao lang Inulit yun. yun eh. Yan, ulit lang yung yung 3 basic na error, ano? Pang-apat, from the text printed in the first paragraph on page 68, underline the words that show that John did not believe in one big Antichrist in the future. Galing ng writer eh. Oo. Kita nyo ha, take note ha. Itong 1 John, 2 John, 3 John, ang author si John. Yes. Ang author na Revelation, Yan. si John. Ang author ng Gospel of John, si John. Take note ha, sa Gospel of John, wala siyang kwento about end time. Walang kwento. Siya yung walang kwento. Sa gospel. Patmos kasi, nasa patmos kasi yung diba? Wala siyang eschatological na account unlike Matthew Diba? Wala siyang kwento. Tingnan niyo yung Book of John. Kasi the truth, Revelations, the Revelation. Hindi kayo nakapreserve sa Book of Revelation. Diba? Nandun. Si Matthew meron. Oo, si Matthew meron, si Lucas meron. Diba? Ito yung sa kanya, talagang from chapter 1 hanggang ng Book of Revelation. Ano kasi nung i-reveal nung isulat kasi natin ni John, nasa Patmos River kasi siya. Patmos island, in other words. So doon siya, nagulong kasi siya huli siya mga doon siya. Talagang preserve pa lang ang buhay niya Doon siya ngayon. In exile siya doon sa Patmos doon niya Tapos talagang habang natutulog siya, nanaginip siya. So lahat na napanaginip dito, sinulat niya. Sabi, write this, isulat mo to. Sa pang-apat na tanong, sabi ron, what is the main teaching that the spirit of Antichrist seeks to destroy in the church? Ano yung main teaching? What is the main teaching? Mas Kristo ay ang Antichrist ay parating. Pinasusinungalingan nila. Hindi siya galing sa Diyos. Hindi siya. Yun nga Yung si Kristo hindi nahayag sa laban. yung hindi ka naniniwala na siya ay sumasalaman, di ba? Sa katawan tao, ibig sabihin. Hindi siya galing sa Diyos. Yung hindi ka maniwala both Christ and Father and Christ, Father and Son. Ang ibig ba sabihin ng mga katagang yun ay, is it tantamount to saying na pag hindi ka naniniwala na si Christ has come from God, ay sinasabi mong he is not God? Kasi when you say Christ yun came talaga. from God, from the Father, pwede mong i-conclude yung statement na yun as Jesus Christ Himself is God. Kasama naman yan. Coming from God Yun ang pinakalundo talaga noon. Sa atin kasi siya, galing sa Diyos. Ang tingin ko kasi dito sa 1 John na ito, diba sabi niya, ang hindi naniniwala na si Kristo ay naparitong nasa laman o nahayag sa laman. Kasi ang kausap niya yung mga Hudyo na sa kanila ang Kristo bababa na hindi dadaan ng mga laman-laman. Talagang isang bigating talagang leader kaya nga
Yun ang kanilang mindset kay Christ eh. Kaya Kaya, hindi nila matanggap si Kristo na nasa laman. Saka ipinanganak Kasi sa magkaiba kapsakan. yung thought na pwede kasi i-interpret nila yung statement nito ni John na, yes, I believe in Christ that He came from God, but He came from God as a messenger, not as a God. Kasi as a messenger, as Christ, as the Messiah, but when you say as God, di ba usapan yun? Wala namang kinaklaro dito si John na yun ang pinapatungkulan niya. Kaya gusto kong linawin yun, na yun ba? Kasi ngayon, maraming naniniwala kay Christ as Christ, Savior, pero hindi naniniwala na God si Christ. So ito ba ang pinatutungkulan ni John? Dito. Kasi hindi niya dinirekta na sino bang hindi naniniwala kay Christ na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi siya din yung sumulat doon sa sa John Question. 1:1 hanggang 14 na define niya, the beginning was the Word was with God, the Word was God. And then the Word became flesh. ng katawan tao. Yun nga, di ba? Oo. Kaya ang madalas ang preaching ko, ang sinasabi ko, pag ikaw hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, Yun. hindi ko sinasabi na, so pag sinasabi mo, Diyos 100% God, 100% man. God-man. God-man. So, alam mo na, kung hindi ka naniniwala ng Diyos si Kristo, tao lang si Kristo, alam mo na, hindi ka masasave. Antichrist. So, parehas bang mundo noon? Dito sa statement na that Christ has not come from God. Isang author lang yung ganyan. Isang author lang. Kasi sa John 1, kasi sabi niya, sa pasimula siya ay verbo. Diyos. Hindi, wala. Verbo. Pag, sa susunod na salita, atang With God. Atang the word with God. To speak na. Susunod na yung way, the word is God. So, Sabi ng mga iglesia, parang parehas din lang yan ng panahon ay ginto. Ginto ba talaga ang panahon? kasi pinanganak eh. Word, pinanganak. Pag sinabi mo salita, may nagsalita. Automatic yan. Kapag may salita, may nagsalita. Kasi hindi naman pwedeng may salita na wala nagsalita. Okay. Kapag may salita, di ba salita? May nagpasimula sa salita. At ang salita ay kasama ang Diyos o kaya may Diyos. At ang salita ay Diyos. Binanatan ko niyan yung pinsan ko. Historical niyan. Sino pinanganak? Yeah. Pinanak siya. Panahon ba talaga? Ang ginto ba talaga ang panahon? Wala eh. Sabi ko, Naging siya 12 anos nagpagtalo sa di mga... ba naging literal na ginto? Kasi sa 1:14, at ang sa ilog ng Jordan. salita ay naging tao. Espiritu na nahanap. Sabihin, kung ilagay mo ang katwiran mo na ang panahon ay ginto, at ang panahon ay naging ginto. Espiritu na nahanap sa kanila. Magaling din. Okay. Sabi ng pang-anim na panlima ba, what is the main teaching that the spirit of Antichrist seeks to destroy in the church? Pang-anim, how does a false doctrine of Antichrist harm in the church? Diba? Very harmful, ano? Harmful, siyempre. Oo. Pang-pito. Bumapasok kasi ba? Isa pa, is there any evidence of the Antichrist in your community? Ay, sus. Yes. Di ba? Ayan. Ayan, tutulis di ba? Tutulis. May mga matutulis dyan, di ba? Yun po Galing pa man pikon. kitang-kita, obvious na obvious Hinahamon niya kilala niya sa Facebook si Sham Hamon, yung Syria na ang galing sa debate, walang makalusot sa kanya na, may napanood ako sa kanya na, hinahamon niya ang Iglesia ni Cristo. Kaya I heard in the Philippines about the cult, religion called Iglesia ni Cristo. I want to hear from you guys. Sabi niya. Hindi, talaga hinahamon niya, Sa paghamon lang naman, Antikristo na siya. Sa paghamon pa lang niya, Antikristo na siya. Bawal eh. Bawal eh. Sige, pray naman tayo. Pray. Yan din ang ministry niya eh. Pero bawal. Bawal ang mga magamugan ng
ng bawat salita. Pastor Edwin, mag-close ang prayer. May ba tinanong ka saan sa Bible? Ang bawal maghamon. Ano yung muna kung nasa Biblia na pag wala sa Biblia, tala ka na, huwag ka na mag-usa. Ayan, paganda ng paganda ha. Paganda ng paganda ha. Palapit na palapit tayo ha. Okay, basta gumagalaw, palapit yun. Pag hindi gumagalaw, hindi lumalapit. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat o Diyos sa ang mga talakayan at ang aming mga pag-aralan. Salamat Panginoon sa iyong paggabay sa amin at sa teaching namin pong bukas kami para matutunan, Lord God, ang katotohanan, Panginoon. At kami ay namulat sa mga katuroang hindi namin nahukay, hindi nakinig lang kami, Panginoon. Salamat sa iyong pagkakawin sa amin. Salamat po sa gabi nito. Hanggang sa mga future studies pa, Panginoon, pagpalain mo nga po ang aming pag-aaral na ito. Sa iyo lahat ng kaluwalhatian, Ama, hanggang sa aming pag-uingatan mo po, bawat isa, pagpalain mo po. Sa Minton Church na ito, Panginoon, nag-apilat si Bishop, at ang lahat ng iyong ng Panginoon, lutuban patuloy sa iyong lahat ng kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po.